May mga nahuli na namang iligal na dumaan sa EDSA busway. Isa sa kanila, motorcycle rider na nag-counterflow pa para takasan ng mga otoridad. Narito ang aking report. Sa kagustong umiwas sa hulihan ng traffic violator sa EDSA, nag-counterflow ang motoristang ito sa ibabaw pa man din ng abalang northbound ng Santolan Flyover. Pero hindi na siya nakawala matapos habulin ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Batid naman daw niyang mali ang kanyang ginawa, kaya nang tanungin kung bakit siya nag-counterflow. Wala sa katuwiran sir, kaya hindi ako pwedeng makatuwiran. Alam mo naman sir, tayo mga Pilipino, kung pwedeng takasan minsan ng problema, parang ganun eh. Dagdag na paliwanag ng rider, natakot daw siya nang makita ang mga operatiba ng SAIC. Nahuli na raw siya nito lang nakaraang Disyembre at nagbayad ng 5,000 piso. Pero dahil sa kanyang ginawa, bukod sa 5,000 penalty, magmumulta rin siya dahil sa reckless driving at pag-counterflow sa EDSA. Bumalik tapos. Karamihan sa mga nahuli ng SAIC mga motorcycle rider. Kadalasang idinadahilan, bahagya lang naman daw ang pagpasok nila sa linya ng EDSA busway. Hindi rin ligtas maging ang ambulansyang ito na bagamat may pasyente, hindi naman daw emergency case kaya sinita at tinikitan pa rin ng SAIC. Paalala ng SAIC, hindi lahat ng ambulansyang may sakay na pasyente pwedeng dumaan sa busway. Tanging yung mga may matinding emergency lang daw ang kanilang pinalulusot. Sa loob lang ng mahigit 2 oras na operasyon, 30 violators agad ang nahuli ng mga operatiba ng SAIC. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na nahack ang kanilang database. Kasunod yan ng paglutang ng isang Facebook post na nagsasabing nahack ang mga impormasyon ng mga nanalo sa loto simula 2016 hanggang 2025. Iginiit ni PCSO General Manager Mel Robles na walang anumang aberya sa kanilang sistema at patuloy na pinangangalagaan ang kanilang serbisyo. Marami rin daw peking websites na nagpapanggap na PCSO. Sa ngayon, iniimbestigahan na nila ang alegasyon, katuwang ang Department of Information and Communications Technology. Mga kapuso, may bagong programang dapat abangan tuwing Sabado dito sa GTV at sa DZBB. Yan ang Science Pinas ng Department of Science and Technology. Tampok sa Science Travel Program ang Science in Action o paano nakatutulong at nagbibigay oportunidad ang agham, teknolohiya at inobasyon sa mga komunidad sa bansa. Sabay-sabay mag-explore at matuto kasama ang ating DOST barkada na sina Markway at Rihanna Pangindian. Malaki naman ang pasasalamat ng DOST malaki ang pasasalamat sa DOST ni GMA First Vice President for Radio Operations Glenn Aliona sa pagtitiwala sa GTV at sa DZBB. Malaking tulong daw ang programa para mapalawak pa ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng agham. Mapapanood ang Science Pinas tuwing Sabado 9 a.m. dito sa GTV. Mapapakinggan din yan via simulcast at live streaming sa Facebook page ng DZBB. Ito ang GMA Regional TV News. Sumalpok sa puno ng niyog ang isang motorsiklo sa Bagao, Cagayan. Dead on arrival sa ospital ang 14 anyos na babaeng angkas. Nagtamo naman ng sugat ang dalagita ring rider. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang rider sa palikong bahagi ng kalsada. Mabilis daw noon ang takbo ng motorsiklo kaya hindi na naiwasan pang bumangga sa puno na nasa gilid ng daan. 3 ang arestado sa bypass operation sa Estancia, Iloilo. Nasabat sa kanila ang hinihinalang shabu na pinatayang nasa halos 2 milyong piso ang halaga. Ayon sa Provincial Drug Enforcement Unit, kasama sa inaresto ang isang babaeng drug suspect na itunuturing na high-value individual at supplier umano ng droga sa Northern Iloilo. Inamin ng babae na gumagamit siya ng droga pero itinanggi niya ang pagbebenta. Wala namang pahayag ang 2 pang nahuli kabilang ang isang minor de edad. Mahaharap ang 2 sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Itinurn over naman si DSWD ang minor de edad.
Usapang Fur-ibig ngayong Valentine's Day. Kinatutuan online ang awayan tulambingan ng dalawang pusa mula sa Quezon City. Sa kabila raw kasi ng chaotic moments nila, nananaig pa rin ang love. Ayan no, sina Cloudy at Lucky na classic tabi at kaliko ang kanilang status. It's complicated. Mula kasi sa kanilang sungitan, may pakilig ang dalawa habang himbing sa pagtulog. Cute to. Ayon sa kanilang fur parent, magnanay talaga ang dalawa. Friendly lang din daw ang away nila at hindi talaga nagkakasakitan. Ang certified na pagmamiyawhalan meron ng almost 300,000 views online. Aba, trending! Oh, ito na mga mari at pare, panahon na naman ng pag-ibig. Happy Valentine's Day mga kapuso. Mapa in a relationship man o single, Okay. deserve ng love. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Pero ano bang nagpapakilig sa iyo? Yan ang tanong natin sa netizens. Para kay Janice Francisco, basta patiin lang siya ng kanyang partner ng kiss at hug, okay na. Ay, Talaga? very simple. Pero samahan pa yan ng flowers, kilig much na raw siya. Dahil Biyernes ngayon, may pasok ang mga estudyante. Kaya para sa college student na si Loder Eileen, kikiligin na siya kung sasabihin ni Prof na early dismissal o kaya ay wala na raw makakapasok. Oo O, nga diba? naman, di ba? Ang nagpapakilig naman kay Patricia Pamitan kapag out for delivery na raw ang kanyang parcel. Sa Korean drama naman kinikilig si MJ Dalapag. Maraming nakaka-relate Oo, ako dyan. rin. Kahit naman daw walang ka-holding hands ngayong araw, si Denver Penilla, basta raw may pera, masaya na ako din. Ay, parang lahat tayo, ganon. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik.